Bawat sakuna at kalabidad, ang mga rescue unit ang nangunguna sa pagsagip ng buhay. Nag-drive sila sa motor. Alamin ang kanilang paghahanda at mga peligrong kinakaharap nila sa bawat responde. Sa General Santos City, isang close van at delivery truck ang nagbanggaan. Parang ngayuping latang harapang bahagi ng dalawang sasakyan. Naipit ang di makalabas ang driver ng close van na si Enrico Dagala. Ay, nagmanta lang naman yan. Nagtawag na din sa kapayat para makakasing yan. Okay, relax na lang. Nagpadong lang para magkukuhan eh. Bakit ang dalaga lang? Malimot mo rin natin. Ayun, saha lang ha. Saha lang. Ayun po anak. Hindi kaya ilabas ang General Santos City Rescue mula sa close van si Enrico. Ayaw bro, ayaw sa bro. Sakit ka na, babalik-balik. Alang-alang siya dyan. Alang-alang siya, sakit ka na bro. Sakit ka na mabalik. Kaya kinailangan nila ng tulong ng Jensen Bureau of Fire Protection. May extrication tools kasi ang BFP gaya ng crowbar at hydraulic spreader. Sa mga oras na yun, hindi na maigalaw ni Enrico ang kanang paa niya. Paano pinaghandaan ng isang rescue team ang kanilang bawat responde? Si SFO-1 Chris Lara ang team leader ng rescue operation. Bago pa rin dumating sa pinangyarihan ng aksidente, alam ng bawat miyembro ng team ang kanya-kanyang gagawin sa accident site. Habang papalapit na kami sa nangyaring banggaan, may initial instruction na po ko sa kanila na huwag munang sagaw ang rescue. Automatically size up muna ang scene. Expected na kasi ang maraming mga basag na salamin, tumatagas na krudo o gasolina, at ang napakaraming bystander sa scene. Maging cause ito ng delay at saka traffic. Okay, nato nila. Pinarada ang fire truck 5 metro mula sa close van para hindi ito madamay kung sakaling mag-apoy ang sasakyan. May nakahanda rin silang fire extinguisher. Posible kasing magliyab ang sasakyan kung may naputol na electrical wiring. Dilagyan din ng kalso ang gulong ng close van para hindi ito gumalaw habang sinasagawa ang rescue. Nakasuot ng face mask at gloves ang mga miyembro ng grupo. Proteksyon nila ito kontra COVID-19. Unang inalam ni SFO-1 Lara ang kondisyon ng driver na si Enrico. Para medyo ma-relax naman siya na, sir, kumalma lang po at para may sagawa namin ng maayos ng rescue. Baka po kasi siya magpanik ma'am kasi masyadong masakit na at saka dumudugo na po. Sinuotan ng cervical collar o neck brace Enrico. Ang injuries, baka po siya nagkaroon ng rib fracture, spine injuries o head injuries. Kailangan po kasi banggaan head collision po kasi. Nang ma-stabilize ang kondisyon ni Enrico, nagsagawa na ang grupo ng extrication o pag-aalis ng isang biktima mula sa pagkakaipit. Gumamit sila ng hydraulic spreader para alisin ang pinto ng close van. Dito, idadaan ang biktima. Nahirapan ng grupo na alisin mula sa pagkakaipit si Enrico. Masikip kasi ang daanan dahil sa layuping bahagi ng sasakyan. Nagpa siyang grupo na hilahin ang harapan ng sasakyan para lumuwag ang daraanan ni Enrico. Dahil walang dalang lubid ng BFP, ginamit nila ang 1.5-inch hose ng fire truck. Gawa ito sa synthetic fiber kaya matibay at flexible ang hose. Pinagtulungan nilang hilahin ang harapan ng close van. Nag-initiative na lang po kami na yun ang gamitin namin, panghila. Tinali namin sa harapang bahagi ng sasakyan at sa tulong din ng mga fire volunteers na nagpakilala na tumulong sa paghila, dahan-dahan namin nailabas ang biktima ng maayos ma'am. Makalipas ang halos 20 minuto, naialis mula sa pagkakaipit si Enrico. Nang mailabas siya, inihiga siya sa spine board. Isinigay siya sa gurney bago isakay sa ambulansya. Sa tindi ng pagkakaipit, mabuti na lang at ligtas si Enrico. Karon di kayo trabaho na kayo. Hanggang ngayon,
hindi pa ako makabalik sa trabaho. Sabi kasi ng doktor, 2 taon daw bago ako makalakad ulit ng maayos. May 2 akong anak. Sino na ang bubuhay sa kanila? Kailangan lagyan ng bakal ng kanyang kanang paa matapos itong mabali. Kasalukuyan siyang nagpapagaling. Hindi na rin nagsampa ng kaso Enrico laban sa driver ng truck dahil nangako raw ang may-ari ng delivery truck na tutulungan siya. Nag-abot daw ito ng 15,000 piso. Pero ayon kay Enrico, hindi raw ito sapat na pambayad sa ospital. Kaya hanggang ngayon, may balanse pa raw si Enrico sa ospital. Sa nais magpaabot ang tulong kay Enrico, maaaring makipag-ugnayan sa kanya sa numero 0909-991-6240 o 0946-336-6487.